Banat na naman si Kai Sotto sa ensayo at heto na nga, lumabas ang challenge o hamon sa kanya bilang isang basketball player na kailangan niyang maipakita ang magandang laro na nagawa niya sa Japan B1 B-League, double-double sa mas mataas na level ng kompetisyon at ito ay sa Olympic qualifying tournament na magiging pinaka-stepping stone ni Kai Sotto ngayong 2024 para umabot siya sa NBA. Magandang performance kasabay ng panalo sa OQT, ito ang solid na magdadala kay Kai sa NBA pero hindi ito ganun kadaling gawin dahil na rin sa mga NBA players ang kamatchup ni Kai Sotto sa loob ng paint. Idagdag pa natin na malalakas ang halos lahat ng mga players na makakalaban ng Gilas, kaya naman hindi lamang si Kai Sotto ang masusubukan sa Olympic qualifying tournament kung hindi ay ang buong team ng Gilas. Yung B-League success na nabanggit dito ay ang kanyang sunod-sunod na double-double performance sa Japan B1 B-League. Ang hamon kay Kai ngayon ay kung magawa niya ito sa Olympic qualifying tournament sa loob ng 2 games na magkasunod ay sa tingin natin wala nang question pa sa kakayahan ni Kai bilang isang big na kayang makipagsabayan sa NBA. Merong height si Kai at kasabay ng kanyang pagtanda papunta sa kanyang mid-20s ay ang paglakas ng kanyang katawan. Sang-ayon tayo sa nasabi ni Coach Tim na kasabay ng edad ang paglakas ng katawan ng isang atleta papunta sa kanyang peak strength bago ito tumanda ng tuluyan. Kung magkakaroon nga rin ng maagang kontrata si Kai Sotto ngayon na mismo ay dapat may option na buyout kung sakali lang naman na makakuha si Kai at ang Wasserman ng NBA contract ngayong 2024. Malaki ang chance ni Kai ngayon dahil sa OQT na kung saan may pagkakataon ang lahat ng mga Gilas players, hindi lamang si Kai Sotto na maipakita ang kanilang galing sa international stage at nanonood ang mga scouts. Pagkakataon ito para sa lahat ng Gilas players, lalong-lalo na nga ang mga players na naglalaro abroad na mula sa Gilas team. Ensayo ng Gilas kasado na nga rin at malapit na nga silang mag-umpisa. 2 linggo na lamang aarangkada na ang mga players natin sa ensayo. Junmar Fajardo, CJ Perez at iba pang Gilas players na nasa PBA Finals. Mainit-init pa nga ang laro, saktong-sakto sa OQT. Huwag nga lang sanang magkaroon ng injury ang mga Gilas player na nasa PBA Finals dahil magiging malaking problema ito para sa Gilas team. AG Edo nga rin ang isa sa inaabangan natin na makakatulungan ni Kai Sotto sa loob ng paint kasama sina Japet Aguilar at Junmar Fajardo. Japet nga ang papalit dito kay Jamie Malonzo dahil na rin sa nabanggit ni Coach Tim na hindi na nga aabot ang recovery ni Malonzo sa OQT. Role player si Malonzo sa team ng Gilas at malakas rin ang player nito kapag nasa loob siya ng basketball court. Bigay todo sa opensa at depensa, walang sinasayang na segundo. Yun nga lang, injured pa siya. Justin Brownlee isang nga rin sa magiging main weapon ng Gilas. Ang maganda nga dito kay Justin Brownlee ay alam niya ang sistema ni Coach Tim, high percentage na tira na may pasok ang kanyang priority sa kada play at kung kailangan na talaga ng ISO at puntos, kayang-kaya ni Brownlee na gumawa sa mga crucial na mga situations ng laro kagaya ng broken play o wala na sa ayos ang opensa ng Gilas. May size nga rin si Brownlee at athletic na katawan, kaya naman kayang-kaya niya ang kahit na anong position at malaking tulong rin siya sa loob ng paint para sa help defense. Halos pwede na o handa na nga ang Gilas at wala na sanang pahabol pa na injury sa mga players natin dahil na rin sa kakailangan natin ang lahat ng players na binuo ni Coach Tim. Solid na ang chemistry. Olympic qualifying tournament, ito ang talagang pinagkahandaan ngayon ni Kai Sotto at gagamitin nila ito para makuha ang atensyon ng mga NBA scouts. Japan B1 B-League pa rin ang may pinakamaraming teams na interesado dito kay Kai at maging ang Yokohama Beaker fans ay gustong-gusto pa rin na makita si Kai Sotto next season sa kanilang team kasama itong si Kawamura para sa mga magagandang plays. Marami nga rin ang nakapuna na strength na lamang ang kailangan ni Kai Sotto kasama ang kanyang height at magiging mas dominant pa si Kai sa loob ng paint kapag mas lumakas pa ang kanyang katawan. Mapa NBL commentator at si Coach Tim ay nasabi na kapag may lakas si Kai kasama ang kanyang height ay mahihirapan ang mga ibang players laban sa kanya. Walang sinasayang ang US basketball stars na maglalaro para sa Olympics kung sila nga tuloy ang pagpapalakas at hinahanda na nila ang kanilang sarili para sa kompetisyon. Di mas lalo sana dapat ang mga Gilas players natin yung mentality na kailangan magpalakas para manalo. Kung titignan mo ang katawan ni LeBron, parang hindi papunta sa 40 at parang nasa prime niya pa rin. Hindi naman may pagkakaila na maganda pa rin ang laro niya, lalong-lalo na kung naka-playoffs mode itong si LeBron. Kinakawawa pa rin ang karamihan sa mga NBA players. Yun na nga, kontrata ni Kai, kung meron man kaagad, merong buyout option kung sakali lang naman na makakuha si Kai at ang Wasserman ng NBA contract ngayong 2024. Magandang laro sa OQT, ito ang kasalukuyan na goal ngayon ni Kai Sotto. Mas maganda pa kung kasama ang panalo.